Kung meron kayong Bible, buksan nyo lang ang inyong mga Biblia sa Philippians 2:19 to 22. But I trust in the Lord Jesus to send Timothy shortly unto you, that I also may be of good comfort when I know your state. For I have no man like-minded who will naturally care for your state. For all seek their own, not the things which are Jesus Christ. But you know the proof of him, that as a son with the Father, he had served me in the gospel. Ang Panginoon po ang siyang magpapala ng kanyang mga salita na atin pong binasa at napakinggan ngayon pong gabi. Mahirap po na tayo magtayo ng isang malaking church o dakilang church without a team of amazing people. And I'm not just talking about those we call the ministry team or the eldership or elders. I'm referring to everyone in the church. Amen. Every single person in the body is gifted and called. Lahat po tayo ay tinawag. At gusto po ng Lord na tayo po ay sama-sama na naglilingkod sa Panginoon. Everyone has a place in the body of Christ. Amen. The purpose as a believer is discovered our purpose as a believer is discovered as we do whatever it is we are called to do so. So nakikita po natin yung calling po natin as a believer, kung ano pagkatawag sa atin ayon sa pinagagawa ng Lord sa atin. Amen. The context of our calling is the church in which we are members. Amen. So we come to church because we consider ourselves as members. Amen po ba? So, Paul reveals that sons are rare. Ibig sabihin, bihira daw ang mga anak. Because all seek their own, not the things which are Jesus Christ. Ibig sabihin, halos lahat ay makasarili. Sabi niya dun sa binasa natin kanina, na all of us, sabi niya, all of them, for all seek their own, not the things which are Jesus Christ. So, inihayag ni Apostol Pablo na bihira po daw ang mga anak. Because all seek their own, not the things which are Jesus Christ. Totoo po ba yan? I believe it's true. So, marami pong bakanting upuan. And it is one of indication. Pero siyempre, meron kanya-kanya mga legal na mga dahilan. Pero sabi ni Pablo, the sons are rare because all seek their own, not the things which are Jesus Christ. When our hearts are self-oriented, we cannot embrace another heart. Pagka tayo po ay makasarili. When we die to ourselves, hindi na tayo makasarili. Hindi na natin iniisip ang sariling kapakanan natin. Then we are able to feel the heart of another and use our lives to accomplish their purpose. This is sonship. Ito ay ang pagiging anak. Amen. People become sons and daughters by birth or adoption. When God brings us into His family, it is through birth or adoption. Amen. We become part of the local family or local church through being born again there, doon sa church. Amen. Or by being adopted into that house. Alam niyo, adopted, inampon. Nagpunta sa atin, praise God, inampon natin, nagpaampon, purihin ang Lord. So, dalawang paraan, para malagay tayo sa local church or local house.
Amen. Praise the Lord. So, when God brings us into His family, it is through birth or adoption. So pag tayo po ay pinanganak o tayo po ay inadopt, we embrace and believe the spirit and the culture of the house. So kung anong tinuturo doon sa church, sinusunod natin. Naniniwala tayo. Amen. Ginagawa natin. Can I hear amen? Tama po ba? So, some offspring, yung ibang mga anak, never embrace the spirit and culture of the house, values or ways of their natural family. Hindi pa rin talaga na-adapt. But there are others that are adopted and fully become sons and daughters by totally embracing all the spirit and culture of the house. Tayo yun? Ikaw ba yung kapatid? Praise the Lord. I pray that all of us will be like that. Amen. Naniniwala. Praise the Lord. Nagtitiwala. Amen. Even though Timothy is not Paul's natural son, Paul calls Timothy his son. Amen. Kahit siya ay hindi totoong anak sa natural ni Pablo, tawag po ni Pablo kay Timothy ay son. Amen. Timothy has the same spirit. He is like-minded. Sabi po nung binasa natin sa Philippians 2:19. He is like-minded, katulad ng kaisipan ni Pablo. So he will naturally and instinctively care for the Philippians, just as Paul would as a son. He embraces the culture of his father. Kasi inutusan ni Pablo si Timothy na pumunta sa Pilipay, di ba? Amen. So, in-embrace po ni Timothy yung lahat ng mga kaparaanan po ni Pablo. Amen. The culture of his father Paul. He instinctively knows the ways of Paul. Kabisado na niya ang pamamaraan ni Pablo. Alam niya na. Amen. Ang mga gawa ni Pablo, ang gusto ni Pablo, hindi niya gusto. So, yun po ay nakats ni Timothy. Amen. Amazingly, the apostle says he had no one else like this. Sabi niya, wala akong katulad nito. Servants and soldiers are comparatively easy to find. Sons, however, are rare. Mahirap makatagpo daw, sabi niya. Sons differ from servants in that they know what the father would want. They share his heart. Son shares the heart of the father. A servant needs to be told what to do. Pero yung anak, alam niya na ang gagawin. Tama po ba? A son who serves knows what to do to carry out the plans of the father without being told. Kahit hindi sinasabihan o inuutusan, alam niya na yung gagawin niya. Meron daw iba't ibang uri ng mga church members. Sabi ng isang author na binasa ko sa isang libro. Sabi niya, number 1, very nice people. Ginawa niyang acronym, B, and peace. Very nice people. Number 1. Number 2, very encouraging people. V-E, peace. Okay. Very encouraging people. Number 3, very significant people. B-S, peace. Number 4, very dangerous people. BDPS. But they are not sons and daughters. Kasi they are members. Alam niyo kung bakit? Sons and daughters are involved in the word of the ministry. They are not involved in the ministry. There are people like that. They are church members. They are very nice people, very encouraging people, very significant people, but there are some also are very dangerous. They are not involved in the ministry. So the BEPs,
the BSPs, and the VDPs can be sons and daughters if they will involve in the work of the ministry of the church. Pwede sila maging sons and daughters, pwede sila maging mga anak. Pero kung hindi sila kasali o sumasali doon sa gawain sa ministeryo, di sinusunod yung inuutos ng pastor, o kaya yung leadership ng church, gusto ng Lord na tayong lumago, matatagalan pa sila bago maging anak. There are 7 signs of sons and daughters. Mga tanda na ikaw ay anak. Number 1, a son or a daughter resembles his father. Ang anak, nagkamukha ng tatay o nanay. Parents, di ba? Kadalasan, yung anak, kamukha ng tatay. Bias. Both ways. Anak ng babae, anak ng lalaki, they have similarity. Di ba? Ma-identify mo. Halimbawa, tumayo yung mga anak ko dito. Alam niyo na, mga anak ni Pastor yan. Di ba? Merong resemblance. Meron kasing isang member ng isang church babae, lumapit sa isang pastor na, Pastor, ako'y daughter mo na. Sabi, you're not my daughter. Nagulat yung babae kasi dumadalo sa church. Yung daughter ko, meron similarity sa akin. Yung pinagagawa ko, ginagawa niya. Amen. Inutos ko, ginagawa niya. Ikaw, hindi. So, she's a member. So, naintindihan niya na kung bakit sinabi ng pastor niya na hindi siya daughter niya. So, a son or a daughter resembles his father. Meron similarity. John 14:19, Jesus said unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that hath seen me hath seen the Father. And how sayest thou then, show us the Father? Para sinabi ni Lord kay Philip, nakita mo na ako, nakita mo na rin yung tatay ko. So, maliwanag na ipinakita ni Lord Jesus, amen, na meron silang similarity ng kanyang tatay. Amen. Sons and daughters in the ministry have some resemblance. Kamukha, kahawig, at ginagawa ang gawa ng Ama. Tama po ba? They have resemblance with the Father. John 5:19. Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For what things soever he doeth, this also doeth the Son likewise. Amen. Wow! So, pinapakita ni Lord Jesus ang kahulugan ng anak. Amen. Kasi siya ay anak ng Diyos. Di ba? So, sabi niya, yung ginagawa ng Ama, ginagawa ko rin. So, a true son is looking out for what his father does. Amen. He is interested in what his father is doing and thinks that his father knows the right way. This is what Jesus did. At gusto ni Lord Jesus, ganun din po tayo. Alam naman natin na lahat po tayo anak ng Diyos. Amen. At aram din natin na kung sinong tinayo ng Lord sa atin, siya po yung ginagawa ng Lord na tatay natin. Amen. O tatay o nanay. Tapos meron pa mga under shepherd, yun din po rin ay tawag din po ay mga tatay. Pero hindi sila pinakatatay, kundi yung si God the Father. Tapos yung under shepherd at susunod na under shepherd. So gusto ipakita ni Lord Jesus na tayo po ay dapat na mabuhay bilang mga anak ng Diyos at mga anak sa loob ng simbahan o sa loob ng local family o local church. Amen? Sons and daughters in the ministry flourish when they do what they see, what their father do. Sila po ay umaasenso kapag ginagawa nila yung ginagawa ng tatay nila. Kaya dapat yung mga nagsasabing tatay sila, dapat ayusin nila yung buhay nila. Amen. Tatay o nanay o ikaw po ay cell group leader, dapat ayusin po natin because yung pong ating mga member, they follow us. Kung ano tayo, magiging ganoon sila. Amen. Pag tamad tayo, magiging tamad din sila. Hello?
Pag kuripot tayo, magiging kuripot din sila. Amen. Hello? So praise God. Sons and daughters in the ministry should preach and teach what the Father teach and preach. Di ba? Kung anong pinipreach ng pastor at tinuturo ng pastor, dapat yun ang tinuturo nila. Meron pong isang cell member sa Tarlac Church, sa Baptist Church. Hindi po nakapag-aral, hindi nakababasa, hindi nakakasulat, naging cell group leader. So ang ginagawa po niya, pag dumadalo siya sa services, tinatandaan niya yung sinasabi ng pastor. Pagka cell group meeting na, lahat ng kanya napapakinggan sa pastor, yun ang kanyang tinuturo. Abay, umasenso yung kanyang cell group. Amen. Nakapag-sponsor sila ng pastor na dumalaw sa kanila, sila ang nagastos. So yung po ang ibig sabihin nito. They should preach and teach what the Father teach and preach. If the Father heals the sick, they start healing the sick. Dapat ganun po. Amen po ba? They follow their father because sons are past followers. Ang mga anak ay mga tagasunod. Amen po ba? Sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. Gayahin ninyo ako katulad ng paggaya ko kay Kristo. Siyempre, yung po mga member, dapat gagayahin nyo lang po yung mga cell group leader nyo kung ginagaya si Jesus. Amen. So, every son has his father's genes, blood type, and DNA. Amen. Tayo, binago na ni Lord ang DNA natin. Amen. Ang DNA natin ay yung DNA ni Jesus. So every son, bawat anak, meron siyang genes ng tatay niya, blood type ng tatay niya, at saka DNA ng tatay niya. Timothy has the same DNA with Paul. He has the same spirit. He is like-minded. Timothy didn't come to Christ through Paul, nor was he raised in the church that Paul pastored. He became a son by choice. Amen. Pinili ni Pablo, pinili niya. Paul and Timothy became close during the many adventures they shared in Paul's journeys. They traveled together to Philippi, in Berea, in Thessalonica, in Corinth, in Ephesus. He was then in prison with Paul in Rome. Nakasama siyang nakulong sa Rome. So, he helped Paul write 5 of his letters. Wow. 5 sulat ni Pablo, tinulungan niya. Amen. The book of Hebrews reveals that in the end, Timothy also became a prisoner for Christ. Timothy was prepared to do anything, go anywhere, be servant or leader, anything at all to fulfill the vision of God that had required, the vision God had required to Paul to accomplish. So lahat ng mga inuutos ni Lord kay Pablo, willing si Timothy na sumama. He's prepared to do anything, go anywhere, be servant or leader. Amen. Basta mapulpil lang yung vision ng Lord na binigay niya kay Pablo. Para ma-accomplish. Amen po ba? So dapat ang mga anak, sons, should serve the vision of the house. Amen. Of the local church. Sinusunod at ginagawa ang vision ng church o ng Ama. Hello? Kasi dapat ganun po tayo. Amen. Like father, like son. Alam niyo ba? Amen. Di po ba? Like father, like son. Minsan dumalo po ako ng isang church service, GIL. Medyo malayo ako, nagpipreach kaboses ni Pastor Eddie. Lahat, pati accent, sabi ko, andito yata si Pastor Eddie. Nung makita ko, ibang tao. Kopyang-kopya si Pastor Eddie. Kasi like father, like son. Hello?
Amen. Dapat ganun po ang aspiration ng lahat ng mga anak. Gusto ko maging katulad ni Pastor. Amen. Amen. Pero pag hindi mabuti, ayoko maging katulad niya. Hello. Di ba? Pagka mabuti, ginagaya si Jesus, gayahin po natin. Amen. So the sons are proud of their house. Kayo ba'y proud sa inyong church? Amen. And are always proud to bring friends in their home. Hello, dapat palagi, yung po mga totoong anak, nag-i-invite, very proud sa kanyang local church, sa kanyang local house. Pinagmamalaki. Amen. Pinagmamalaki mo ba? They invite and welcome friends into their home. Masaya pag mayroong dumating na mga bisita. Hallelujah! Pero kung hindi ka anak, kinakahiya mo, nahihiya ka. Amen. O kaya na-intimidate ka, takot ka. Dapat hindi. Pinagmamalaki mo dapat yung tatay mo at saka yung simbahan mo, yung local church mo, yung family mo na kung saan nilagay ka ng Lord. Can I hear amen to that? They share pride in their house. Pinagmamalaki ang church. They ensure the house is a great place to be. Maganda dun sa church namin. Amen. Praise God. Di ba? Mabuti si Lord, ano? Meron pong time na doon po nandun tayo sa Cubao. Masyadong pinagmamalaki yung mga kapatiran yung church natin. Sasabihin niya, doon sa church namin, anointed. Sabi ko, yang ko, sabi ko. Pumunta ka doon sa amin. Sabi ko, huwag niyo pong sabihin yun. Tama ba yun o hindi? Sa imbitahan niyo, maganda rin, meron mangyayari sa buhay mo. Amen. Babaguhin ka ng Diyos. Ganun po yun. Pinagmamalaki natin. Marami nang na-born again doon na dating salbahe, dating mga magnanakaw, amen, dating mga kriminal na born again. Hallelujah! Mandurukot na born again. Mag-iingat ka lang pagkatabi mo. Di ba pinagmamalaki natin yung ginawang transformation ng Diyos sa mga tao? We must be proud as sons bilang mga anak ng Diyos. Amen. They ensure the house is a great place to be. They repair the house, they clean and keep their house looking good. Gusto nila palaging maganda yung simbahan, di pinababayaan na marumi, magulo. Amen. Dapat po palaging maayos. Ang simbahan po dapat palaging maayos sa mga silya, hindi yung pagkatapos ng cell group, ang gulo-gulo. Ano po ako doon na parang ano tawag doon? Hindi ko nagugustuhan. Pag nakita ko yung church natin, gulo-gulo ng upuan. Paano kung may pumasok, gusto mag-pray? Tapos ano bang church yan? Ang gulo. So, sons clean and keep their house looking good. Pag may nakikita po ako dyan mga katulad dyan, meron mga pangginaw, mga jacket, mga Amerikana, inumin, yung mga baso. Minsan Bible. Diyos ko, Bible dapat di po iniiwanan sa church. Amen. Ibig sabihin, pag iniwanan mo, hindi ka masyadong interesado sa Bible mo. You are member. Amen. Di ba? Pero hindi ka son. Hello? So, number 2, a son or a daughter is forever. Alam niyo ba yan? John 8:35, and the servant abideth not in the house forever, but the son abideth ever. Amen. Nananatili daw ang son sa kanyang bahay. Real sons and daughters will always belong to the house. No matter what your natural child does, he knows who brought him up and how he came to be what he is. Amen. A true son will scarcely rise up against his own father. Hindi niya lalabanan ng ama niya. Mahal ng anak ang ama. Tama po ba? Hello?
In 1 John 2:19, sabi po ni Apostol Juan, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out, that they might be made manifest that they were not all of us. Ito pong si John, considering na tama po yung kanyang ginagawa at pananampalataya, yung kanyang pinipreach, and in good faith, siya po ay mabuti sa harapan ng Lord. Nalulungkot siya kasi meron mga kapatiran na umalis sa kanila. Di ba? Sabi niya, they went out from us. Amen. Siguro ito yung mababait. Amen. But they were not of us. Yung pala ang dahilan kasi hindi natin sila talaga kasama. Hindi natin sila katulad. Sabi ni John. Tama ba ako? Say hallelujah. They would no doubt have continued with us, but they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Ibig sabihin, parang mga problemado po yon. Amen. Hello, meron silang problema sa kanilang mga sarili. Kaya sinabi po ito ni John. So matapang din pala si John kahit siya po ay John the Beloved. Ano? Amen. Hello? Oh, praise God. Meron nga pong mas matatapang pa sa kanya mga pastor ngayon. Pagka sila po inalisan, sabi na papalitan sila ng mas maganda, mas mabuti sa kanila. Pero hindi maganda ano. We must bless those who leave us. Amen. Pagpapalain natin sila kasi kung in good faith po tayo, babalik sila. Kasi makikita nila, iba dun sa church na pinanggalingan ko, mabuti pa, bumalik na ako. Amen. Kung tayo po ay tama, kung tayo po ay mga anak ng Diyos na narito, ay totoong mga anak sa sambahayan. Amen. They will see it. Amen. Ang mga anak, siyempre, bibihira po yung gumawa ng problema. Maliban na lang kung binigyan mo ng instruction, hindi sumunod. Meron pong pagtatama naman doon. Amen. Tama po ba? So number 3, sons accept discipline in their house. Yan. Di po ba? Maaring nagkakamali po yung mga anak, pero tumatanggap ng pagtutuwid. Amen. Hallelujah. Amen. Hello. So maganda po yung mga anak. Pag nagkamali po tayo, tinuwid tayo, abay magpakumbaba po tayo. Amen. Kasi meron po minsan tayo mga ugali o mga karakter na hindi po natin nakikita. Ang tawag po doon ay blind spots. Amen. Naalala niyo pala kung sinasabing 4 na window. Amen. You don't know, they know. You know, they know. Yung mga ugali mo na hindi nila alam mo na hindi maganda. Yung ugali mo, meron ka naman ugali, hindi mo alam na hindi maganda, alam ng mga tao na hindi maganda ugali mo. Meron namang ugali ka na alam mo, alam din ng mga tao, ayaw mo tanggalin yung masama ugali. Dapat tatanggalin. Meron namang hindi mo alam at hindi rin alam ng mga kapitbahay mo, pero God knows. So, meron pong mga blind spots ang mga anak ng Diyos. Kasi hindi pa tayo nag-grow. Pero pag nalaman mo, abay magpatama ka naman. Huwag namang paulit-ulit. Minsan kasi po, nagiging stumbling block tayo pagka tayo po ay hindi nagpapatama. O hindi natin tinitignan ang ating mga buhay. Lord, ako po ba ay mabuting anak mo? Dapat, nag-aano po tayo, nagbubulay-bulay, araw-araw. Ano po ba nagawa ko ngayon, Lord? Amen. Ano bang nagawa mo ngayon? Sulat mo, ano ba nasabi mo? Para pwede kang humingi ng tawad kay Lord at ng tulong para ikaw ay mapabuti. Ganun ang mga totoong mga anak. Amen. So ang mga anak, kahit tutuwid, ang mali niya, hindi siya aalis sa bahay. Okay? Hindi ganun ang mga anak. Amen. Yung mga hindi mga anak, pagka tinuruan mo, pagka kinorek mo, aalis na ng bahay. Hindi na dadalo.
hindi na magpapakita. Maliban na lang pag may problema, papakita. So, tumatanggap ng correction at nagpapaturo at handang matuto. Amen. Tayo po ba handang matuto? Amen. Yung pong handang matuto, pinagpapala ng Diyos. Amen. For in Hebrews 12, verse 5 to 7 and 11, and you have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If you endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? Di ba? Anong klaseng anak yun kung hindi tinutuwid ng Ama? Tama ba? Now, no chastening for the present seemeth to be joyous. Hindi masaya pag ikaw'y kinokorek. Ano? Hello? But grievous, nevertheless, afterward, it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. So, pagka tayo po'y tinatama, kinokorek, dapat magpasalamat po tayo. Amen. Sila po yung mga teacher na walang bayad. Lalo na yung mga tatay pag kinausap ka. Amen. Ito ay para sa ikabubuti mo. So pag ikaw'y kinausap, hindi ka pa rin natuto, hindi ka sumunod, magkakaroon ka ng problema. You know that? Amen. Alam po ng mga anak ng Diyos, lalo na mga lingkod ng Lord, yung kanilang mga anak, kung kinakailangang itama o hindi. Amen. Binigyan ng Lord ang mga tatay ng discernment of spirit. Nalalaman mga espiritu o kung galing sa Panginoon o hindi yung nagagawa nila sa kanilang mga buhay. Amen. So as the son receives correction, a true son, receives correction with a teachable attitude. Nagpapatama. Amen. Pag tinama ka, magpakumbaba ka. Pag hindi mo matanggap, sa palagay mo yung mas matalino ka dun sa tatay mo, pag-pray mo muna. Isulat mo muna yung mga pros and cons kung talagang tama yung sinasabi ng iyong tatay o hindi. Di po ba? Pero wag ka munang sumagot. Iba kasi habang pinapagalitan, sumasagot. Merong ganoon eh. Di ba? Parang nakikipagdebate. So, dapat makinig po muna. Yun po ang tama. Amen. Magagalit sa iyo yung nagtuturo sa iyo o nagtatama sa iyo kasi baka mapikon kasi sinasagot mo. Amen. So, chastening forms character in us like nothing else and has rewards. Merong mga gantimpala. Amen. It forms our character. Kaya nga pagka sumusunod ka doon sa pagtuturo ng anak mo, natututo ka. Amen. So, you will be rewarded after the chastising. James 1, verse 2 to 4. Sabi po rito, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Amen. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Amen. So may reward, ano? Nadidevelop yung character natin. Tapos nape-perfect tayo. Pag tayo po ay nape-perfect, siyempre, nagagawa natin ng kalooban ng Lord, tayo po ay pinagpapala ng Lord as we do the will of God. Amen. Alam niyo ba yun? Pagka nagagawa mo yung kalooban ng Diyos, pinagpapala ka ng Lord. Kasi, bakit kanyo? Kasi yung kalooban ng Lord, yung po ay pinagpala. At dapat ang mga anak ng Lord, hinahanap yung kalooban ng Diyos at ginagawa. If you want to be blessed. Yung iba kasi, hindi hinahanap yung kalooban ng Lord, nagagawa ng mga decision in life without knowing the will of God, tapos ihingi ng blessing kay Lord. Ibe-bless ka ng Lord, pero hindi buo, hindi
hindi kompleto. Pero kung yung kalooban ng Diyos ang natumbok mo, pinagkaloob sa'yo ng Lord, tinanggap mo, ginawa mo, ay kompleto ang blessing doon. Kasi ang kalooban ng Lord, mga kapatid, ay pinagpala na ng Diyos. Amen! Hello? Kaya mahalaga na alam natin ang kalooban ng ating Ama. Amen! Kasi yun, pag ginawa mo, may blessing. Kasi blessed yun eh. Pero kung magbibigay ka pa ng mga panukala mo doon sa tatay mo, tapos gusto mong pagpalain ka, konti lang matatanggap mo blessing doon. Amen. Kung mabait yung tatay mo, pababayaan ka, kahit parang alanganin. Pero kung yung kalooban ng tatay mo, ang ginawa mo at alam mo, na galing na kalooban ng ama mo, pagpapalain ka ng Diyos kasi pinagpala yun. Amen. Merong blessing. Hello? Oh, praise God. Your trial is the doorway to your next stage. Hallelujah. Di ba? Katulad nung kay Rebecca, hindi nga trial yun. Sakripisyo lang yun. Mag-igib ka na maraming tubig para painuwin yung mga kamelyo. Di ba? Hello? Sa iba kasi trial yun eh. Nagtutulong, nagmamaktol. Siya walang pagmamaktol. Amen. Yun sa kanya, challenge yun mga kapatid. Amen. Hallelujah. So ito nagbibigay sa atin ng nagbubukas ng doorway sa next stage of our life. Until the time that His word came, the word of the Lord tried him. Ito po yung Psalm 105 verse 19 to 22. The king sent and loosed him, even the ruler of the people, and let him go free. He made him lord of his house and ruler of all his substance, to bind his princes at his pleasure and teach his senators wisdom. So kung may mga pagsubok, palagi may nakaabang na mga open doors, na mga pagpapala sa atin, ang Panginoon. Amen. So the rebuke will not be more than you can bear. Sabi po ng 1 Corinthians 10:13. There hath no temptation taken you, but such as is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able, but will with the temptation also make a way to escape, that you may be able to bear it. Amen. So sometimes allow yung mga testing, temptation. Yun po ay ina-allow ng Lord sa atin. Yun ay mga rebuke ng Lord, mga correction. Alam ba niyo yan? Mga correction ang ina-allow ng Lord para tayo po ay ma-transform. Para tayo po ay mapagpala. Pero ang pangako ng Lord, malalampasan mo. Sabi ng Diyos, Amen. Hello? You will be able to bear it. Kaya mo, magtatagumpay ka kasi kasama mo ang Diyos. Number 4, sons and daughters believe in their fathers and trust them for everything. Amen. Nagtitiwala sa tatay nila and trust them for everything. Katulad ng Matthew 6:9-13. After this manner, therefore, pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and the glory forever and amen. Ito po isang uri ng pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid. Amen. The children usually trust their father absolutely. Absolutely. Amen. I never heard of a children going on strikes or demonstration against their parents. Nakakita na kayo ng gano'n? Nagwelga yung mga anak. Mga loko-lokong mga anak yun. Hindi yung mga totoong mga anak. Amen. Naalala ko po, nung ako po ay nagtatrabaho pa. Clerk pa po ako. Pero malapit na po ako ma-promote kasi ako ay rekomendado ng boss ko, ng manager ko para maging opisyal ng bangko. Nagkaroon po ng labor union strike. Clerk pa ako, hinimok ako ng mga kasama ko, sumama ka na, di ka pa naman opisyal. Sabi sa akin, di sumama ako. Sa kanto po ng Paseo de Rojas at saka ng Ayala Avenue, doon po nag-strike. Naku, akong pinakamatangkad, kinunan ng litrato, kitang-kita ako.
Sabi ng boss ko, ano ka ba naman? Sabi, naiyak eh. Nakalista na yung pangalan mo doon, ikaw ay magiging supervisor na, iniintay mo na lang yung appointment mo. Bakit sumama ka doon? Alam niyo nangyari na binbin yung aking promotion. Mga 5 taon. Kasi para mo nilabanan yung tatay mo doon, di ba? Binibigyan ka ng sweldo, pinapakain ka. Kung wala ka doon, wala kang pambili ng pagkain. So, alam niyo po, minsan di tayo basta-basta nakikisama sa ibang mga tao. Amen. Di natin nilalabanan dapat ang mga kumpanya na kung saan nagbibigay sa atin ng trabaho at ng kita. Amen. Kasi kung nilalabanan mo at nag-strike ka, mapapahama ka. Maaring masiraan mo yung company pero ikaw rin. Di po ba? So, yung iba po mga religion, tinuturuan nila ang kanilang mga member ng church na huwag sumama sa strike ng mga manggagawa. Ganun po ang SM. Marami silang mga hina-hire na manggagawa na hindi sumasama sa strike. Amen. So the more we trust God, the more His blessings we will experience. Amen. Pagpapalain ka ng Diyos. Hallelujah. Magtataka ka kung bakit hahabulin ka ng pagpapala ng Lord. So in the ministry, more of God's blessing and anointing flow through the Father to sons and daughters who are more obedient and trusting. Naniniwala po ako dito na yung pagpapala ng mga leaders, pagka maayos po ang buhay nila, lumilipat doon sa mga membro. Amen. Dapat po hinahanap natin yung mga ganung mga leader. Doon tayo dumikit. Amen. Doon po tayo sumama. Doon tayo magtiwala. Amen. Gayahin po natin. Kaya yung blessing ng mga leader na yun, lilipat sa iyo. Amen. Hello. Tignan niyo po yung Pangasinan. Naturuan po natin ng pananampalataya. Amen. Alam niyo ba, ang dumarating na pera doon, nagugulat sila. Yung dating ng panalalapi, parang katulad ng nangyayari sa home church. Amen. Ganon din po sa Bicol, mga kapatid. Grabe po doon. Air condition po ang mga church natin doon. Sa Pangasinan, air condition po din po. Amen. Sa Pangasinan, mga kapatid, halos kalahating hektarya yung nabili po nating lupa doon. Mahigit 4 na milyon. Saan ka kukuha ng 4 na milyon noon? Ang membro mo, halimbawa, mayroon ka lang 100 na membro. Naghimala po ang Lord. Nagpadala siya ng panalalapi doon. Kaya kung tayo po ay masunurin sa ating mga tatay, mamanahin po natin yung pagpapala nila. Magiging katulad po tayo nila. Amen. Hallelujah. So, dumadalo yung pagpapala sa Ama, pababa sa mga anak. Amen. Hello. Sa masunurin. Pero hindi masunurin, hindi. Amen. So some sons and daughters are wary and suspicious. Others are more trusting and filled with faith. The trusting children always get more of the Father's blessing. Yung mga nagtitiwala. Jesus believed in His Father's ability. Jesus believed that His Father was powerful. Alam ba ninyo yan, mga kapatid? Amen. Number 5, a son honors his father. Malachi 1:6. A son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? Sabi po yan ng Malachi 1:6. If I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priests that despise my name, and you say, wherein have we despised thy name? Sometimes we cannot expect honor from servants or employees. Amen. Baka lang sila sumusunod kasi takot sila, hindi po ba? Yung mga servants and employees. You can expect honor from a real son. In the Old Testament, priests were essentially a group of children who ministered alongside their father. Alam ba ninyo yan, mga kapatid? Yung mga Levites, lahat po sila
tinutularan nila yung kanilang mga tatay. Amen. Tinutularan, katulad ni Jehonadab. Amen. Si Jonadab ay inutusan ng kanyang lolo o tatay. Okay? Na huwag iinom ng alak. Tinuruan lahat ng mga, sabi niya, lahat ng mga anak mo, mga apo ko, lahat sila na magiging kapwa-apuhan ko, huwag mong papainumin ng alak. Oh, marami pong generation na lumipas. Maraming nakalagay sa Bible, mga more than 200 years ang lumipas. Natuklasan yung mga anak ni Jonadab, mga kapatid, ay hindi umiinom ng alak at dahil doon nangako ang Lord. Sabi po ng Lord sa kanila, mga anak mo, walang hindi maglilingkod sa akin. Sabi niya, lahat sila maglilingkod sa akin. Amen. Kasi naging masunurin sa tatay. Kaya mahalaga po ang mga magulang, mga kapatid, hindi lang tatay kundi nanay. Dapat po magkaisang tatay nanay, magkaisa sa faith. Amen. Sa hirap at ginawa, nagtutulungan, nagmamahalan. Amen. Kahit mamatay sa gutom, okay lang yon. Basta ipakita nyo lang na mabuti kayo, sumusunod kayo sa Panginoon, pagpapalain kayo ng Diyos. Iaahon kayo, mga kapatid. Amen. So true sons and daughters bring honor and joy to their father. Tama ba yan? Amen. True sons and daughters honor their father with their substance. Oh, amen. Walang nag-amen. Ibig sabihin, ginagalang nila yung kanilang mga magulang ng kanilang kayamanan. Yun po yun, ibig sabihin nun. Even the father and mother does not need anything. True children honor their father with their substance. Amen. Number 6, sons obey their fathers. Sinusunod yung ipinagagawa sa kanya. Di ba? Sabi po na Ephesians 6 verse 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Amen. Pagka ikaw daw ay masunurin sa tatay mo at nanay mo, at ikaw ay gumagalang sa tatay mo at nanay mo, sabi, it may be well with you. Magiging mabuti ang buhay mo. Amen. Pag sinabing well, walang sakit, walang utang. Amen. Walang karamdaman, wala sa ospital. May bahay, well eh. May pera, well. Hello, may pagkain sa lamesa, well. Andyan ba kayo? So pagka nagsumusunod tayo sa ating mga magulang, kung ano man ang pinag-uutos ng ating mga magulang, at iginagalang natin sila, it is going to be well with us. Amen. Well. Masaya. Amen. Pinagpala. Amen. Sino pong gustong pinagpala? Oh, yeah. Dapat yung mga kabataan masunurin sa mga tatay at nanay. Amen. Halimbawa, anak ka, pinabibili ka ng alak at sigarilyo ng tatay mo, nang gagawin mo? Sabi mo, tatay, hindi po kita masusunod kasi magkakasala kayo at saka ako. Gusto ko pong mabuhay pa kayo ng mahaba at saka ako. So, pasensya ka na. Eh, paano kung pinalo ka? So, pwede kang sumunod at pwede mo sabihin, masama po yung ginagawa ninyo. At least sumunod ka. Diba? Pero mo sabihin, amen, pwede naman po magsalita ng marahan. Pwede po magpaliwanag. Huwag lang yung parang nakikipagdebate. Sumama sa prayer and fasting. Mga anak, pag-pray ang tatay at nanay. Amen. Hello? Ano ba, papatayin ka anak, tumaya ka sa bingo. Sa bingo. Tumaya ka sa loto, tsaka sa wedding. Ano sasabihin mo? Tatay, masama po yan. Amen. Di po ba? No. So, ang mga totoong anak sumusunod sa ama. Lalo na kapag ama ay matuwid. Amen.
7, sons gives birth to sons. Yung po daw mga anak, nagbibigay ng mga nanganganak ng anak. Anak na mabuti. Parang, ang sabi po ng ibang mga pastor, yun daw mga pastor, hindi nanganganak. Ang nanganganak daw, mga tupa. Pero hindi exempted ang pastol para manganak ng tupa. Pero ito, sons gives birth to sons. Yung mga mabubuting mga anak, nag-aanak sila ng mga mabubuting anak. Amen. Kung yung kanilang tatay ay nanganganak ng anak, nag-aanak ng anak, dapat yung anak, nag-aanak din ng anak. Amen po ba? Whatever we are in is what we will reproduce. None of us is without influence. Wala sa atin ang walang impluensya. Lahat tayo merong impluensya. Amen. Anong ating impluensya? Mga kapatid, kapitbahay, tiyo, tiya, kaklase, kaopisina, katrabaho, kaibigan, kapitbahay. Lahat tayo ay merong center of influence. Dapat kung ikaw anak, manganak ka. Amen. Our lives is a message to others. Ang ating mga buhay bilang mabubuting anak ay mensahe sa ibang mga tao. Dapat makita po ng mga tao na tayo po ay mabubuting anak. Can I hear amen? Mabubuting mga Kristiyano, mabubuting mga anak ng Diyos. Amen. Paul used Timothy extensively. He wanted others to get the same spirit that Timothy had. Amen. Kaya pinapadala ni Pablo si Timothy sa Philippi. Amen. Sabi niya, itong si Timothy, mabuting bata ito. Mabuting anak ito. Gusto ko matuwa kayo pagdating niya diyan sa Philippi. Gusto ko gayahin niyo si Timothy na anak ko. Amen. Pinagmamalaki siya ni Pablo. Kasi mabuting bata si Timothy. Kahit ano na mabuti gagawain. Amen. He wanted others to get the same spirit that Timothy had. Sons bring people to God and also to His house. Yung mga anak, dinadala ang mga tao sa church, sa local family. Amen. Sa tahanan ng Diyos. Amen. Hello? The house is the sons. The house, the sons are in. Kung saan ka nagsisimba. Dapat doon mo siya dadalhin. Huwag mo sasabihin, huwag kang pumunta doon. Huwag kang pumunta sa church namin, doon sa iba. Maliban na lang kung yung church, hindi naman nagtuturo ng mabuti yung mga tatay doon. Amen. Hello, huwag po kayo mahiya. Kahit po parang maliit lang tayo, pag malaki din po ninyo, lalaki po tayo. Dapat ganun po ang ating pananaw. Amen. Lahat po tayo gagamitin ng Lord pag tayo po ay totoong mga anak. Amen. Ang ating tatay. Masunurin. Hallelujah. Madaling turuan. Masipag. Hallelujah. Glory to God. Nagiging kamukha ng tatay. Amen. So yung kanilang nahawakan, natutunan, ay nagbababad sa kanila sa Diyos. Ito rin po ay magbababad sa church, sa local church. Kung ano ang ating natututunan, nalalaman, yung ating ini-embrace na mga katuruan, ito ay magpapababad sa atin sa Diyos, mananatili tayo sa Diyos, at ito rin ay magsisilbing dahilan para tayo manatili sa church, magbabad sa church. Amen. Basta kung anong tinuturo siya mabuti, gawin mo. Praise the Lord. Amen. Magiging establish ka sa Panginoon. Mag-establish ka sa Lord, magiging establish ka sa church. Amen. Ikaw ay isang magiging mabuting halimbawa na leader ng church. Mabait. Masunurin. Amen. On fire sa Panginoon. Hallelujah.
Glory to God. Naalala ko nung dumalaw sila Pastor Doug, marami siyang mga kasamang mga katulong sa gawain ng Lord. Sila po yung mga nagbebenta ng libro ni Pastor Doug, lahat ng mga gusto nilang ituro sa iba't ibang church at iba't ibang mga nationality. Alam nyo, lahat halos sila mababait, masaya. Mababait, masaya sila at saka very accommodating. Grabe yung itinuro ni Pastor Doug doon sa kanyang mga member. Hindi sila madaling ma-open. Nung tinanong ko, where are you? From Africa? Ano sasabihin sa akin? From Ghana. Masayang-masaya yung mga katulong niya. Amen. They're willing to accommodate people, pastors. Amen. Doon po sa isang church sa City Harvest, sa Singapore po yan, meron dumalaw na mga Christian leaders galing sa isang church sa Australia. Meron pong isang drummer doon, yung taga-Australia. Nung kinausap ng isang leader ng church sa City Harvest sa Singapore, sabi, Pastor, you are welcome in our church. Nung binanggit na pastor, hindi naman siya pastor. Tuwan-tuwa yung drummer. Kalahin mo, binansagan siyang pastor. You should sit here. Praise God. Mahusay, marunong mag-accommodate. Amen. Sila yung mga Diyos, mga maka-Diyos na mga anak ng Diyos. Amen. Marunong sumunod sa tatay. Amen. So yung mga nananatili na matatag sa church ay lalong nananatiling matatag sa Diyos. Praise God. Amen. Habang nananatili ka na masunurin, ginagalang mo yung tatay mo. Tapos, nananatili ka sa church, hallelujah, magiging institution ka na. Ibig sabihin, hindi ka na mabubunot doon, magiging leader ka na ron. Kapag nawala na yung tatay mo, ikaw na magiging tatay. Kayo na ang papalit ng mga leader kasi mapagkakatiwalaan. Dapat ganoon po. Amen. Dapat meron tagapagmana ang mga tatay. Tagapagmana. Amen. Na mga mabubuting gawa. Na mga mabubuting ugali. Amen. Mabubuting karakter. Hallelujah. Dapat manang-mana po natin. Amen. Hallelujah. Purihin natin ang Diyos. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. 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 Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Gawin mo po kaming mga mabubuting anak sa iyo, Panginoon. Sa mga leader ng church na ito. Sa mga cell group leaders, O God. Lahat po kami, Panginoon, gawin mo mga mabubuting mga anak mo, maging mga membro lahat ng cell group, Panginoon, in the name of Jesus. At dahilan sa kami po ay mga mabubuting mga anak mo, magiging mabubuting mga cell group leaders po kami. Hallelujah, Panginoon. Nakikita ang iyong kaluwalhatian sa aming puso, sa aming buhay, sa aming mga gawa. Kami po ay mabubuting halimbawa at kami po ay magiging daluyan ng iyong pagpapala. Marami po ang matututong mga anak mo sa aming buhay, O God, na magiging mabuting mga anak at masunurin sa inyo, dakilang Diyos, katulad ng aming Panginoong Jesucristo. Hallelujah. We will be like Jesus. Panginoon, ito po ang aking panalangin. Lahat po kami magiging katulad ng inyong anak na si Jesus Christ. Hallelujah. Mga mabubuting anak, masunurin unto death, O God, hanggang kamatayan. Mayroong pagpapakumbaba. Kahit anak ay mayroong espiritu ng servanthood, O God, naglilingkod, Panginoon. In the name of Jesus, kinakalimutan, Panginoon, ang sarili. Hallelujah. Sa pangalan ni Kristo Jesus, patuloy kang kumilos sa amin, Panginoon. Patuloy po kayong kumilos sa aking buhay. Sa buhay ng mga kapatiran, sa mga kapwa ko, mga lingkod mo, Lord, mga pastor, sa ministeryong ito. Patuloy mo kami, Panginoon, balutan ng inyong banal na dugo. At hayaan mo ang kapangyarihan nun na magligtas, magpala, Panginoon,
mag-increase sa faith na kilang Diyos, mag-develop ng character, ay maganap lahat sa amin po mga buhay. Hayaan mo sumagana lahat ang mga lingkod mo, Panginoon, at hayaan mo sumagana din ang kanilang mga pinaglilingkuran, Panginoon, ng mga anak mo in the name of Jesus. Maraming salamat, Lord. We give you all the praise, the glory, and honor in Jesus Christ's wonderful name. Hallelujah. Panginoon, salamat po. Pinagpapala ko po ang mga anak mo, Lord, ng inyong pagpapala. May the love of God, the grace of our Lord Jesus Christ, the communion of the Holy Spirit be upon you. In the name of Jesus, and may the fellowship of the saints of God, the children of God, at Joyful Life with Jesus Ministry encourage you, strengthen you, embolden you, keep you on fire. Hallelujah. And always remember that you belong to the big family of God, extended throughout the whole world. Hallelujah. In the name of Jesus Christ of Nazareth, God bless you, be a blessing to others, and stay blessed. Hallelujah. In Jesus' name, amen and amen. Praise God.